Lunos, so ngayon, ang pag-usapan natin itong tungkol sa mga parusa na natatamo ng bawat tao na hindi tumatanggap kay Kristo o sumasampalataya kay Kristo. Lalo na sa panahon ngayon, maraming mga tao na hindi naniniwala o sumasampalataya kay Kristo. Maraming mga simbahan, maraming mga pastor na ang ipinapangaral nila ay kabaliktaran or wala mismo dito sa Biblia. Hindi nila ipinapangaral na si Kristo ang siyang daan patungo sa Ama. At para sa kanila, ito ay tao lamang at walang magagawa at katulad lamang natin. Ngayon, ganito ang pangyayari. Kung paniwalaan natin ang sinasabi ng mga taong ito, sabihin na lang natin na si Kristo ay hindi pala nagliligtas, hindi pala ang tanging daan patungo sa Ama. Anong silbi ng mga sinasabi o pinapangaral ng mga propet, ng mga apostolis dito sa Biblia? At yung mga sinabi mismo ng mga propeta noong unang panahon na nagsasabi patungkol kay Kristo. At ito na mga apostolis, pinapangaral nila si Kristo. Anong silbi nito ngayon? So hindi na tayo maniniwala nito. Ang sinabi ni Kristo ay am the life and the resurrection. So ngayon, dahil hindi tayo naniniwala sa Kanya o sumasampalataya sa Kanya, paano hindi na tayo maniniwala sa Kanya na siya pala ang buhay, at ang muling pagkabuhay, life and the life and the resurrection at the only way? Hindi pala. So sa ganun na paraan, tatanggalin na natin itong New Testament at hindi na natin paniwalaan. So, ang lahat pala ng sinabi ng ating Panginoon patungkol sa kanyang mga anak mula sa sulat sa mga propeta ay hindi pala totoo yun. Hindi pala totoo. So, paano na ngayon yan? Hindi na tayo maniwala sa kanya. Ito ang nangyayari sa mga relihiyon ngayon na nagsilipanak, na parang mga kabuti, na nangangaral sa maling pangaral, na ipinapangaral nila na si Kristo tao lamang at hindi nakapagligtas o hindi sa pamamagitan niya ang daan patungo sa Ama. Maraming mga baluktot na mga pag-iisip ng mga pastor ngayon na tinitwist ang katotohanan. Iniiba kung ano ang nakasulat sa Biblia. Itong mga member naman nila na wala ring naiintindihan sa patuloy na nilang pagbabasa sa Biblia, instead na susundin nila ang nakasulat sa Biblia mismo, masinusunod nila ang ipinapangaral ng kanilang mga pastor. At takot sila na humihiwalay sa kanilang templo. Gusto kong malaman nyo, kahit 24/7 ka pa na magsimba dyan sa loob ng iyong templo, pasok ka sa simbahan, kung hindi ka mamumuhay dito sa kasulatan, sa salita ng Diyos sa Biblia, hindi ka pa rin makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi pa rin. Kasi dito mismo sa Biblia, walang sinasabi dito si Kristo na ang kaligtasan ay nandyan sa sinasabi ng inyong mga pare, mga pastor. Kundi kung paano natin isinasabuhay o sinusunod ang salita ng Diyos. Kung paano tayo namumuhay sa kanyang salita. So mag-ingat tayo. Bakit ang mga member na ito nabubulag? Maraming mga member dyan ng mga bugoy na basta makasimba lang ako, yun na, totoo, ganito, ganyan, pero hindi naman namumuhay sa kasulatan. Marami dyan yung mga iglesia ni Kristo, Jehovah's Witness, Saksi ni Jehovah's Witness, Judaism, Muslim, Catholic, yang mga sample or iilan lamang yan sa mga tao na hindi, or mga relihiyon na hindi naniniwala kay Kristo, including SDA. Iwan ko ba itong mga tao ito walang naintindihan sa mga nakasulat sa Biblia? Matindi ang kapangyarihan ni Satanas sa paghatak o sa kanilang mga isip upang maniwala sa kasinungalingan instead mismo ang katotohanan na nakasulat dito sa Biblia. Ayon nga dito sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma, ang katotohanan pinalitan nila ng kasinungalingan. May tungod patungkol sa Diyos. Ito ang nangyayari. Kaya nga sinasabi dito, di ba, sa chapter 3 ng Juan verse 18, sinabi dito,
Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Hindi. Ang sumasampalataya sa anak, hindi hinahatulan ng parusa. Ngunit, hinahatulan na, kumbaga nahatulan na ang mga hindi sumasampalataya sa anak. Ayon din dito sa sulat, sa dugtong dito sa verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan ang sumasampalataya sa anak. Pero sinabi din dito, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos dahil nga hindi niya tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang klaro ang mangyayari sa mga tao na hindi tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo, hindi sumasampalataya o hindi naniniwala kay Kristo. Hinahatulan na at hahatulan pa ang mga tao na hindi sasampalataya o sumasampalataya kay Kristo o maniwala sa Kanya. Ito ang mangyayari. So lagi tayong mag-isip sa bawat hakbang natin. Sino ang paniniwalaan mo? Yung sinasabi ng iyong pastor na iba sa sinasabi sa kasulatan o mismo ang Biblia mismo na nagsasabi ng kasulatan? Sino ang paniwalaan mo? Bakit mo hahayaan na iyong kaluluwa hahatakin ng iyong pastor patungo sa impyerno kung alam mo naman ang katotohanan na kasulat sa Biblia na baluktot pala sa kanyang mga sinasabi? Bakit mo hahayaan? Bakit ka hindi tumitiwalag sa grupo na yan o sa simbahan na yan o sa fellowship niyo? Kung ganun, kung alam mo, ito, hindi yan nangangahulugan na lagi kang nagsasamba o sumasamba dyan sa loob ng templo ay nangangahulugan makakapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Hindi, kundi kung paano tayo namumuhay sa kanyang salita, kung paano tayo sumusunod sa kanyang utos o salita. Ayan ang katotohanan dito sa Biblia. Lagi nating tatandaan yan. Si Kristo mismo ang may sabi, hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi yung mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng Ama. Ano yung kalooban ng Ama? Ang kalooban ng Ama, ito yun na kailangan tanggapin ng bawat tao ang kanyang bugtong anak. Kasi dito sa sinabi sa kasulatan sa verse 35, iniibig ng Ama ang anak, iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. So klaro, yan ang kalooban ng Ama na tayo ay sasampalataya at maniniwala sa kanyang anak na ipinadala na ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ang mga tao na hindi sumasampalataya or maniniwala or tumatanggap sa kanya ay hinahatulan na at mahahatulan pa yung mga tao na hindi tumatanggap sa Diyos na anak. So hanggang dito na lang, no, maraming salamat. So klaro po ito pagkasabi. So basahin po natin ang Biblia kasi nandito po talaga ang sandigan ng katotohanan. Ito po talaga ang pinakakatotohanan na susundin natin. Kung alam mo ang katotohanan na sulat dito sa Biblia, isabuhay mo lang ito, sundin mo lang ito at i-acknowledge mo ito at hindi ka maliligaw kung ano man ang mga pangaral ng inyong mga pastor o kahit sinong mga ngaral na opposite sa inyong natanggap na ayon dito sa nakasulat sa Biblia. Malalaman nyo yan basta basahin mo lang. So hanggang dito na lang, no, maraming salamat and God bless everyone. Amen.